Magandang araw mga ka-teach, ano? At ngayon ay mayroon tayong idinikod na bato na marker mga ka-teach na sinin ng ating ka-teach dahil hindi raw nila na tumbok ang tamang digging spot ng site na ito. Dahil hindi nila na tumbok ay gusto nilang magpatulong sa ating ka-TH kung saan ang tamang digging spot. Itong bato na ito mga ka-TH, isa itong man-made. Yang dalawang mata na nakaukit sa harapan, yan ay isang man-made na gawa ng tools na nagamitan ng chemical. Ito'y ginawang face marker. At yung nasa ilong na yan mga ka-TH, isa yung triangulation. At sa tingin mo, ang butas na ito ay isang mata. Ito ay hindi isang mata mga ka-TH dahil isa itong butas na tagos sa harapan. Pag nilagyan mo yan ng tubig dyan sa itaas, dyan dadaloy sa malaking butas. At dyan dadaloy sa may treasure point sa gilid. Yang nakikita nyo mga ka-TH, yang treasure point sa may gilid. Dyan dadaloy ang tubig. Ang digging spot nito mga ka-TH ay dito sa gilid, hindi doon sa kanyang likod. Dahil kung akala nyo ay yung sa likod ang spot niya, may X doon sa likod, yung may mga guhit na maliliit, hindi yun. Man-made ang may gawa mga ka-TH. Isa yung parang dikoy mga ka-TH, kung baga linlang mga ka-TH na doon ka magkukay, doon kanya dalhin. Dahil mayroong mga maliliit na marker na X. Yun ka-TH, hindi yun sign na andoon ang digging spot. Dahil nakikita natin ngayon, ayan o, yang sa malaking butas dyan sa taas o, sayang treasure point. Ibig sabihin, yang malaking butas na yan, dyan ang kanyang basihan sa digging spot. Dahil may confirmation sa itaas na treasure point, it means dyan din ang tamang digging spot. Dahil doon sa ibaba, sukatin niya ng ruler, mga 6 feet ng ruler yan, 5 feet. Equivalent yan ng 3 meters mga ka-TH. Hindi galing sa bato, 6 meters. I-convert yan ng feet doon sa kanyang treasure point. Doon kayo magbabase ng paghuhukay mga ka-TH. Dahil dyan sa itaas, isa itong positibo mga ka-TH. At itong batong ito ay isang deposito ang binaon dito. Dahil sa laki ng bato, hindi man siya kalakihan. Posibleng ang nagbaon lang nito mga ka-TH ay mga Yamashita na soldier. Hindi yung ilang tao lang ang nagbaon nito mga ka-TH. Hindi masyadong kalakihan ang ibinaon dito. Posibleng deposito lang na ganon, mga platoon na meron silang kayamanan at ito'y kanilang itinago at isinama ang kanilang
mga kayamanan sa paglibing mga katiits. Kaya ayun, nilibing nila ang kanilang kayamanan at babalikan nila ng ilang taon pagkatapos ng World War II. Kung sakaling mananalo sila, ayun, hindi sila nanalo mga katiits dahil naubos sila ng mga Amerikanong soldier mga katiits, ng mga sundalo ng mga Amerikano. Naubos sila, ayun, hindi sila nakabalik. Kaya tinatawag na ang mga Hapon ang pinaka mayaman na bansa na nanakop dito sa Pilipinas, na mayroon daw ibinaon na napakadaming ginto dito sa Pilipinas dahil sa kanilang pananakop mga katiits ay dito nila idinala ang kanilang mga kayamanan galing sa ibang bansa na sinakop nila. At nung nalaman ng mga Amerikano na ganun, sinakop ang Pilipinas, at tumulong si MacArthur sa pagdipinsa sa Manila Bay mga katiits, at para hindi tuluyang masakop ang Pilipinas ng mga Hapon. At siguro mga katiits, pag nasakop tayo ng mga Hapon ngayon, ay posibleng itong Pilipinas ngayon ay madaming Chino na ngayon mga katiits, na mga Japanese, kung nasakop nila itong Pilipinas. Dahil ang mga Pilipino noon ay pinapatay nila mga katiits. Alam nyo naman yung mga Japanese, pag ang mga kababaihan ginagawa nilang mga pang-aliw mga katiits, ni-rape nila, at yung mga lalaki naman mga katiits ay dinadakip nila para sumama sa kanila. Ayun, mga bihag nila, yun yung mga ginagawa nilang tagapaghukay mga katiits, tagapaghukay ng kanilang kayamanan. At yung mga tagahukay na yun yung kanilang ginagawang mga trabahador sa mga tunnel mga katiits, kung saan doon nila ibinaon ang kanilang kayamanan mga katiits. Yung ibang Pilipino na kasama sa paghukay ng mga tunnel mga katiits ay pinasabugan nila ng mga dinamita mga katiits. Isinama nila sa kanilang pagbaon ng mga ginto. At yun nga mga katiits, mayroong isang treasure hunter na mayroon siyang mapa. Yun sa mga taon ni Marcos ay yun, nakuha niya ang mahigit 20 tons na ginawang Buddha, 20 tons na gold bar na tinunaw at ginawang Buddha mga katiits. Yun yung pinakamalaking ginto na kasaysayan sa Pilipinas na nahukay niya, yung Golden Buddha. At dahil nalaman ng gobyerno, at di nagtagal mga katiits, pag abot ng gabi ay ni-raid siya ng mga SWAT o mga sundalo mga katiits ni Marcos Senior mga katiits. At yun ay kinuha ni Marcos, at dahil doon ay
sumikat siya. At dahil hindi niya itinuro agad, siya ay tinurture muna mga katiits hanggang siya ay nagsabi ng katotohanan. Dahil kung hindi siya magsasabi ng totoo, pag hindi ni nakuha ang gusto ng mga sundalo na yon o mga alagad din yun ni Marcos, ang mga tao na yon, gusto din ni Marcos na kunin din yung kayamanan na yon. Dahil doon ay ang mga mapa na galing kay Yamashita ay nakuha lahat ni Marcos. Dahil nung pagkadakip ni General Yamashita ay isinurinder ni Yamashita kanyang espada at ang kanyang mga mapa. Meron silang nakuhang mga ibang mapa na mga kung saan binaon nila ang mga ginto mga katiits. At dito nga mga katiits ay mayroong nagsisin sa atin ng mapa na sinauna daw ito mga katiits, at sinabi niya kung marunong ba tayo magbasa ng mga mapa. Ayun nga mga katiits, marunong tayong magbasa ng mapa at marunong tayong magbasa ng mga terrain na kung saan ang mga kung anong mga water ba yan nga, river, creek, yan mahirap basahin mga katiits pag ang isang mapa ay hindi ka marunong. At mahirap din ilukit mga katiits kung ang mga terrain ng lupa ay mayroon ng mga landslide o may ibang construction na itinayo o iba-ibang mga building mga katiits na tinayo. Ayun nga mga katiits, balik tayo sa ating spot na ito. Kung may papayo ko lamang sa iyo mga katiits ay huwag kayong basta-basta maghukay kung hindi kayo sigurado. Kung hindi kayo sigurado ay pwede naman nating itis digging mga katiits, 3 meters kung meron tayong makukuha mga sign na tulad ng mga heart na bato o box. Yan yung mga kadalasang confirmation sign ng mga ibinaon ng Hapon ng mga deposito. At pag abot ng mga 5 feet katiits at kung meron pa kayong makikita na mga shell ng galing sa dagat, yan ay mga positibo na yan mga katiits. At yung nasa likod na yan, huwag niyong pansinin yan dahil hindi yan man-made ang gawa. Sayang parang sinasadya ng mga katiits ng mga tao. Hindi yan ng mga Hapon. Parang kinaskas ng kabilya mga katiits. Wala dyan sa likod, dyan sa harapan dahil dyan nagtuturo yung kanyang triangulation at yung bibig ng batong yan. At yun lang mga katiits, maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. At medyo matagal din tayong wala dahil mayroon din tayong mga problema sa buhay mga katiits na kailangan muna nating lutasin bago tayo magpatuloy sa ating ginagawa. Dahil kung magpatuloy tayo, babaliwalain natin ang ating mga pamilya, ay hindi naman yun ganon mga katiits, dahil sa pamilya din tayo uuwi.
Yun lang mga katiits. God bless to all mga katiits. At magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa araw-araw na ating trabaho ay gumigising pa din tayo. Sa tuwing gigising tayo ay magpasalamat tayo mga katiits bago tayo gumagawa ng mga hakbang sa ating mga trabaho. At God bless to all mga katiits, and thanks for watching.